sa'kin nagmamahal, tutupad sa'king aral, Ama't ako'y mananahan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kaniyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kaniyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kaniyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin. Nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon at pagdakay, bumagsak. Lubusang nawasak ang bahay na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin ang napakagandang pahayag ni Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Ang tao ay nilalang ng Diyos at nakilala natin ang Diyos bilang isang mabuting Diyos. Sa gayon, pwede nating masabi na ang tao
ay nilalang ng isang mabuting Diyos. Maaaring mapatanong po tayo, kung ang mabuting Diyos ang lumikha sa tao, nararapat mabuti din siya. Ngunit bakit mayroong taong masama at mapagsamantala? Simple lamang po, hindi sa kadahilanang isinilang silang masama, kundi dahil pinili nila ang masamang gawain at ang iba naging biktima ng kasakiman at maling pagpapasya. Walang taong isinilang na masama dahil tayong lahat nilikhang mabuti ng ating Panginoon. Uulitin ko po, walang taong isinilang na masama dahil lahat tayo nilikha ng ating mabuting Diyos. Ang pinagmulan nating lahat ay pawang kabutihan. Nagiging masama tayo dahil sa ating mga maling pagpili. Yung iba, inaabuso ang kalayaang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Kaya yung iba sa atin, dumadating na sa punto na tila baga nagiging manhid na sa paggawa ng masama at pagtanggap ng kasalanan. Subalit, hindi pa po huli ang lahat. Ang mabuting balita ni Jesus Nazareno ay nagsasabi sa atin na may panahon pa para magbago. May panahon pa para ituwid ang ating pagkakamali. Sabi nga po sa ating unang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Ang sabi ni San Pablo, "Ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin, ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katiyaga at maging halimbawa ito sa mga nananalig sa Kanya at pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang ibig pong sabihin nito na bagamat tayo minsan nakakaranas na lubog na sa kasalanan, kayang-kaya tayong hanguin at iangat ni Jesus Nazareno sa ating pagkakasala. Basta tayo ay magbabalik loob at mananalig lamang sa Kanyang makapangyarihang awa at habag. Paano tayo nakakasiguro? Dahil sinabi mismo ni Jesus Nazareno, sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, si Jesus Nazareno ay ang mukha ng awa at habag ng Diyos Ama. Wag na wag po tayong magdadalawang isip na lumapit sa Kanya. Wag tayong matakot humingi ng kapatawaran dahil ang katotohanan, siya ay laging naghihintay sa ating muling pagbabalik at pagbabagong buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.